Nakatakda ng ikasal ang dalaga sa isang binata na gusto ng kanyang ama para sa kanya. Ngunit para iwan siya ng lalaki, ay mas ginusto niyang ibigay ang kanyang sarili sa isang estranghero na noon pa man may gusto na pala sa kanya. Sa kilalang pamilya si Arcel Ray Atienza, isang halimaw pagdating sa business industry ang binata. Tinitingala ng lahat, maging ng mga kaibigan niya na kapwa business owner din. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanang natatamasa, meron siyang natatanging kahinaan at iyon ang kanyang pusong ilang beses nang nasaktan at naloko. Kaya naman, nadala na siyang muling magmahal at ang kanyang wagas na pag-ibig na palitan ng puros paglalaro. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, siya naman ang maglalaro pagdating sa pag-ibig. Ano? Matuto ka na kasi. Tatawa-tawa si Kenji, ang kanyang kapatid na bunso. Nasa bar sila noon sa loob ng yate na pag-aari ng kapatid niyang si Kenji at nagpapakasaya. Samantala si Arcel, duguan ng puso. Nalaman na naman kasi ni Arcel na may iba ng kinalolokohan ang kanyang nililigawan na inakala niyang makakatuluyan na niya dahil naiiba ito sa lahat ng babae. Come on Kenji, hindi mo kasi ako naiintindihan dude. Masakit na matatapos na ang edad ko sa kalendaryo ay wala pa akong pamilya. Bakas ang iritasyon sa kanyang tinig pero hinanda na niya ang kanyang sarili sa mga ganitong bagay dahil halos lahat naman ng nakikilala niya mukhang pera at talagang manluloko. Si Kenji at Arcel ay naiiba sa lahat ng mga magkakapatid na may kaya sa buhay. Karaniwan kasi sa mga ito ay nagbabangayan pagdating sa mana at kayamanan pero iba ang dalawang magkapatid. Palibhasa nga, parehong naulila bata pa lamang kaya't sila na ang magkadamayan hanggang sa umangat sila sa buhay. Naunang magkaroon si Arcel ng kaya dahil sa taglay nitong tiyaga at sipag. Isama pa ang matinding determinasyon na talagang nagpaangat sa kanya ng husto. Matapos siyang maging isang bilyonaryo ay isinama niya ang kanyang kapatid na si Kenji. Hinikayat niya ito para pasukin ang business industry. O siya, mauuna na ako. Alam mo naman na may mga meetings ako bukas. Susunduin ako ng sekretary ko habang ikaw ay nagbabakasyon lang naman dito. Irap na ani Kenji, tsaka tinapik ang balikat ni Arcel at naunang lumabas. Nagtagal pa si Arcel sa bar dahil gusto niyang magpakalango hanggang sayayain siya ng kanyang sarili sa CR para umihi. Paliko na siya sa masikip na iskinita ng bar nang mapaatras siya matapos niyang mabangga ang isang dalaga. Ikaw, sino ka? Dinuro siya nito sa kanyang muka habang naniningkit ang mata ng dalaga. Manluloko ka din? Paiyak na ng babae na hindi naman kakilala ni Arcel. Parang nakalimutan ni Arcel ang kanyang tunay na pakay sa CR. Sa halip, hinuli niya ang kamay ng lasing na babae at kinaladkad niya ito sa kung saan. Palagi na lang kayo ang ugat ng pagkabigo ko. Sisiguruhin kong isa ka sa magagantihan ko. Ani Arcel, narating nila ang masikip na bodega ng yate ni Kenji. May ilan din kasing panauhin dun kaya't hindi maganda kung mag-check-in siya sa isa sa mga kwarto dun. Malalim ang bawat halik na ginawa ni Kenji sa dalaga hanggang sa halos malaglag na ang strap na manipis ng sando na suot na to. Uhaw ang labi ni Arcel habang gumagapang sa makinis na balikat ng dalaga. I know, you're ready baby. Bulong na ani Arcel, ngunit hindi pa din bumabalik sa ulirat ang dalaga. Halata na lang talaga ito sa kanyang nainom, kasabay pa ang pagkalito sa sensasyong hatid ni Arcel sa kanya. Maria POV. Itigil mo ang paglayas-layas mo nang walang kaalam-alam Sita sa akin ni Daddy nang umuwi ako sa bahay. 1 linggo na ang nakaraan mula nang mangyari ang bagay na iyon sa yate ni Sir Kenji. Isang tanyag at isa sa pinakamayaman dito sa bansa. Opo, hindi na. Saad ko naman. Parating na ang fiancé mo, kaya siguruhin mong maayos kapag dumating siya. Huwag mo kaming ipahiya ng mami mo. Ani Daddy pero hindi ako sumagot. Umakyat ako sa kwarto para mag-asikaso ng aking sarili. Muling gumunita sa aking alaala ang tungkol sa lalaking nasa yate. Napangiti ako nang maalala ko siya. Napakatakaw niya. Nakakabaliw ang kanya mga galaw. Iniwas ko ang aking isipin nang makatanggap ako ng tawag kay Sir Kenji. Hindi mo pwedeng i-excuse ang hangover mo.
pumasok ka ng maaga. Aniya sa akin, isa akong head manager sa company ni Sir Kenji. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at nag-asikaso na ng aking sarili para tumulak papunta sa company ni Sir Kenji. Matatamis ng ngiti at masiglang pagbati ang binungad sa akin ng mga employee ni Sir Kenji. Hindi naman sa pagmamalaki pero may kaya din ang aking pamilya, kaya't gano'n na lang ang respeto sa akin ng mga tao dito. Pasakay na nga ako sa elevator papunta sana sa floor ko nang makasabay ko si Sir Kenji. Sabi ko na nga ba hindi mo ko bibiguin. Lumabas ang hukay sa kanyang gilid ng pisngi dahil sa kanyang ngiti. Istrikto si Sir Kenji pagdating sa trabaho pero magiliw naman siya sa kanyang malalapit na employee at kabilang na ako doon. Ayoko naman po kasing masermonan, Lunes na Lunes. Nakalabi kong wika. How was it? Nag-enjoy ka ba? Aniya habang umaakyat ang elevator. Yung bakasyon sa yate ang kanyang tinutukoy. Binigyan niya kasi ako ng 3 days na break dahil sa sunod-sunod na naging meeting nung nakaraang buwan. Pero sa halip na yate niya ang pumasok sa aking isipan ay iyong binatang nakilala ko at nakasama ko sa storage room ang sumiksik sa aking isipan. Maria? Tawag pansin niya sa akin nang mapatanga ko. Sorry sir. Oo, maayos naman po. Napakaganda ng accommodation sa akin ng mga tao doon at talagang nag-enjoy po ako sir. Ngiti-ngiti kong wika. So mukhang pupuriin ako ni Ivan dahil sa ginawa kong yun. Nakangiting Aniya. Napatigil ako. Yung Ivan kasi na sinasabi niya ay siya ding fiancé na pinaghahandaan ko na dumating. Did I surprise you? Magkaibigan kami ni Ivan. Kaya nga nandito ka ngayon sa company ko. Isa siya sa nakiusap para makapasok ka dito. Saad ni Sir Kenji. Nang mga sandaling yun pakiramdam ko'y napakaliit ko. Para bang sinasabi ni Sir Kenji na kung hindi dahil kay Ivan, hindi ako matatanggap dito. Oh, don't get me wrong ha. Hindi ito tulad ng iniisip mo. I'm just saying kung ano talaga yung nangyari. Pero hindi ko ito sinusumbat. Sinasabi ko lamang kung ano ang tunay na naganap. Bakas ang pagpapakumbaba niya. Bumaba kami sa elevator dahil same floor lang naman din kami ni Sir Kenji. Anyways, aalis ako for a while. Kaya naman ang kapatid ko ang mamamahala dito for temporary. Sayang at hindi kita na ipakilala sa kanya nung nakaraan. Di bale, makikilala ko din naman po siya. Dumiretso ako sa aking office at naroon na ang buong department. Siyempre hindi mawawala ang pagkamusta nila sa akin tungkol sa aking bakasyon na sagot mismo ni Sir Kenji. Kinuwento ko naman lahat maliban na lamang sa parting dapat ako lang ang nakakaalam. Ilang saglit lang, pinatawag ang lahat para daw ipakilala ang panganay na kapatid ni Sir Kenji na ngayon lang namin makikilala. Diyos ko Mars, hindi ka man lang ba nagulat? Wika sa akin ni Mia. Mula siya sa mga admin at iyong kapatid ni Sir Kenji ang kanyang itinutukoy. Hindi na Mia, naikwento na kasi sa akin ni Sir Kenji ang tungkol dyan. Diyos ko, halimaw daw sa kama yun, kumakain ng tao talaga namang papatirikin ka. Pabulong na ani Mia. Isa siyang easy to get, kaya naman nasisiguro kung isa ang kapatid ni Sir Kenji na matitikman niya kung ganun ang pagkakadescribe niya dito. Nakagat ko ang aking labi. Bagaman hindi kumpleto ang detalye, ay iyong lalaki na naman sa storage room ng yate ang aking naalala. Kung may halimawan sa kama, walang iba kundi ang lalaki na iyon. Hindi niya pa ako nailalapag sa higaan, pero masasabi kong napakagaling niya. Napataas niya lahat ng meron sa akin, gamit lamang ang kanyang labi. Pasalamat na nga lang ako dahil sa storage room yun nangyari. Kung nagkataon na sa kwarto iyon naganap, nasisiguro kong hindi niya ako iniiwanang hindi nabibiyak. Naglakad kami sa hallway at nandoon na din ang karamihan na mukhang nag-aantay sa pagdating ng kapatid ni Sir Kenji. Pumila ako sa entrada hanggang sa madinig naming lahat ang pagbusina ng sasakyang huminto sa harapan. Bumukas iyon kaya't bahagya akong lumingon. Nakita ko ang unang pagtapak ng kanyang balat na itim na sapatos. Napakakintab nun, wari ko'y katulad din siya ni Sir Kenji na napaka-fashion. Siniko ako ng katabi kong si Mia para bumalik sa focus. Nadinig ko ang mga yabag palapit sa amin. Good morning guys. Meet Arcely, my older brother. Lahat kami ay tumingin sa pinakilala ni Sir Kenji na labis kong ikinagulat.
Para bang tumigil ang oras ng mga sandaling yun dahil ang lalaking naroon na sinasabing kapatid ni Sir Kenji ay siya ring lalaking nakilala ko ng gabing yun. Siya ang temporary na papalit sa akin. Ani Sir Kenji, pero pawang bingi ako at nakafocus lamang ang aking buong atensyon sa lalaking katabi niya. Nagpalakpakan na nga ang lahat pero ako'y nakatanga pa din kaya't mabilis kong nakuha ang atensyon ng Arcel na yun. Iniwas ko ang aking paningin lalo na nang mukhang makilala niya ako. Mabuti na lamang at pinaalis na kaming lahat ni Sir Kenji. Nakita mo ba? Napakagwapo niya. Kinikilig na ani Mia pero hindi ko siya masabayan dahil busy ang aking isip. Hindi ko inaasahang makikita ko siya dito at ang pinaka-worst, magiging boss ko pa. Napapailing ang aking ulo nang magring ang aking cellphone mula sa hindi kilalang numero ang tumatawag. Gayunpaman, sinagot ko iyon. Hey there, how are you? Anang tinig sa linya na kahit hindi magpakilala ay alam kong si Ivan. Natawagan niya na ako kaya hindi malabo na nakauwi na siya ng bansa. Nasa trabaho ako, Ivan, pero maayos naman ako. Wika ako sa kanya. That's good to know. Let's have a dinner later, okay? Take care. Aniya tsaka pinutol ang linya. Sandali akong napatulala dahil alam kong ito na ang simula ng tanikala sa aking leeg. May mga bagay na hindi ko na magagawa lalo at malapit na sa akin si Ivan, ang lalaking napipisil ni Daddy na ipakasal sa akin. Mabilis lang din na nagbalik ang aking ulirat lalo't iikot daw ni Sir Kenji si Sir Arcel sa bawat floor ng building. Inayos ko ang aking sarili at siniguradong maayos at presentable ang aking itsura. Maria, ipaubaya mo na sa akin si Sir Arcel. Alam kong isa ka sa magiging mahigpit kong kalaban sa kanya. Ipaubaya mo na sa akin si Sir Arcel. Aniya, habang hawak ang aking kamay, tumaas ang aking kilay. Ano bang pinagsasasabi mo? Dadagdagan ko pa sana ang aking sasabihin nang magpasukan ng kumpulan ng mga tao kasama si Sir Kenji at ang kapatid niya na nasa akin kaagad ang paningin. Tignan mo nga, ikaw kaagad yung tinititigan niya. Pasimpleng saad niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Ito ang admin at staff. Ani Sir Kenji tsaka tumingin sa akin. Meet Miss Maria Manuel. Ani Sir Kenji. Lumapit si Sir Arcel para kuhanin ang aking kamay para makipag-shake hand. Bumulong pa nga si Sir Kenji dahil sa shake hands namin ni Sir Arcel. Hindi ko naman alam kung ano yun dahil maya-maya lang din ay umalis na sila. Naging usap-usapan sa loob ng kumpanya si Sir Arcel pero hindi ko naman pinansin yun dahil mas mahalaga sa ngayon ay si Ivan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Oo nga't nagkakausap kami sa telepono pero hindi pa kami ganoon ka-close. Alas 5 pa lang ng hapon ay nakauwi na ako sa bahay. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa bang ikagulat ang bagay na aking inabutan. Nandoon na si Ivan sa bahay at may dala siyang flowers para sa akin. Ngumiti ako para iyon ang isalubong sa kanya. Maria! Masiglang aniya, tsaka niya ako sinalubong para hawakan ng kamay ko. Nandito ka na pala. Wika ako't naglakad ako hanggang sa makaupo ako sa dining table namin. Ikinagagala kong makita na maayos kayo. Bagay na bagay kayo. Ani Mami kaya ngumiti lang ako. Nakaugalian na sa pamilya nila Ivan nang ikasal sa panganay na lalaki sa babaeng nais nito. Kapalitang malaking halaga at ako nga ang kanyang napili. Kailan ba natin isasagawa ang kasal? Si Daddy na ang unang nagtanong. Tinignan ako ni Ivan kaya kinabahan ako pero ngumiti siya. Hindi naman natin kailangan magmadali. Gusto kong bigyan ng mas mahabang panahon si Maria para mas magkakilala pa kami. Sa panahon ngayon napakarami nang naghihiwalay. Kaya't gusto ko masiguro namin ni Maria na bago kami ikasal, maayos na ang aming pagsasama. Mahabang paliwanag na ani Ivan. Lalo mo lamang akong pinapahanga. Ani Daddy, hindi na sumagot pa si Ivan, sa halip. Ngumiti na lang siya. Madami din silang pinag-usapan ni Daddy ukol sa business nila Ivan. Kinakamusta ni Daddy ang lagay ng kanilang negosyo at mukhang lumalaki na din iyon base sa kwento ni Ivan. Matapos ang ilang minuto na pagsasalo-salo, binigyan kami ng sapat na oras para makapag-usap ng sarilinan. Are you happy to see me? Ani Ivan habang hinahaplos ang aking kamay. Oo, ikinakatuwa kong makita ka.
Hindi mo naman kailangan magsinungaling. Malungkot na aniya habang nakatingin sa aking kamay. Alam ko naman na hanggang ngayon, wala ka pa ring pagtingin para sa akin. Pero seryoso ako, Maria. Gusto kong hintayin yung sandali na masabi mo sa akin na mahal mo din ako at handa ako maghintay kahit gaano pa yan katagal. Masuyong ani Ivan para akong kinain ng aking konsensya. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Siguro ay dahilan na rin iyon para tuluyang magpaalam si Ivan. Dumagdag pa ang lihim kong kasalanan ng gabing ako'y nasa yate. Ibinigay ko ang aking sarili sa isang estranghero at umaasa na hindi na ito sana makita, pero sa kamalas-malasang langit, siya pa ang magiging boss ko bukas. Kinabukasan nga ay maaga akong tumungo sa opisina. Ayokong mapintasan ng bago kong boss. Ano yan? Puna ni Mia sa akin. May lihim ka ring pagtingin kay Sir Arcel, no? Nagawan ko na siya ng kape, no? Aniya nang magkasabay kami sa hallway papasok. Napatingin ako sa tumbler ng Starbucks na dala niya. Siniringan niya ako tsaka siya na unang maglakad hanggang sa makasakay sa elevator. Ipinilig ko na lamang ang aking ulo tsaka ako nagpatuloy sa paglalakad. Sumakay ako sa elevator. Akmang sasara na iyon nang may kamay na humarang sa pagitan nun kaya muling nagbukas at bumungad ang mukha ni Sir Arcel. Napalunok ako sa gulat, lalo na nang hindi niya alisin sa aking muka ang paningin niya. Tumikhim siya tsaka tahimik na pumasok. Hindi ako umimik. Hindi ko kasi alam ang dapat kong sabihin o gawin. Bagaman na blanko ako, inalala ko pa rin siya na magiging boss ko. Good morning, sir. Saad ko habang nakadiretso ang tingin. Hindi ko alam kung hindi mo na nga ba talaga ako natatandaan. Aniya, kaya nanlaki ang aking mata. Pero ako yung lalaki na nakasama mo nung gabing yun. Sir Arcel, maaari bang kalimutan na lang natin ang mga nangyari nun? Wika ko, tsaka ako siya hinarap. Bakit naman? Bigyan mo ko ng sapat na dahilan. Tumatak ka sa isip ko at akala ko hindi na kita makikita. I want you, Maria. Matigas na aniya, bagay na ikinatigil ko ng sandali. Ano bang sinasabi niyo? Wika ko't napakurap ako. Ikakasal na ako, hindi maaaring magustuhan mo ko. Saad ko pero matalim niya lang akong tinignan. Kung ganoon siguruhin mong kaya kang ipaglaban ng lalaking pakakasalan mo. Dahil ngayon sinasabi ko na magiging karibal niya ako. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka na itatali sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi ko na siya nakausap nang nagbukas ang pinto. Naroon na pala kami sa palapag kung saan naroon ang kanyang opisina at gayon din naman ang akin. Nauna siyang maglakad kaya't sumunod na lang ako. Nabanggit sa akin ni Sir Kenji na kilala niya si Ivan kaya hindi malabo na kilala din ni Sir Arcel si Ivan. Papasok na ako noon nang bumukas ang admin office at lumabas doon si Mia, dala ang tumbler ng Starbucks. Good morning, sir. Bati niya kay Sir Arcel. Hindi ko mahanap ang paggalang doon basta't ang aking naiintindihan may kiliti at harot iyong kasama. May dala kong coffee para sa inyo. Saad ni Mia. Tinignan lamang iyon ni Sir Arcel ngunit hindi niya pinansin. Sa halip ay nagdiretso siya hanggang sa kanyang opisina. Inaasahan ko na ang pagtatampo ni Mia. Sabi na tama yung hinala ko. Baka ikaw na nga ang gusto nun. Nagtatantrums na aniya sa harap ko. Ano ka ba, Mia? Itigil mo nga yung pag-iisip mo ng ganyan. O sige, sabihin na nga natin na gusto niya na nga ako. Alam mo bang hindi pwede dahil na kay Ivan ang puso ko? Papahina ng papahinang sambit ko pero makahulugan lang akong tinignan ni Mia. Siguro ang sagot oo, Maria, pero ang puso mo hindi ako naniniwala at arrange lang naman ang mangyayari sa'yo. Dalawa pa lang kami dito sa admin office kaya naman malaya kaming makapag-usap ng mga private matters. Naikwento ko na din sa kanya ang tungkol sa akin at kay Ivan na hindi ko gusto ang taong yun at magulang ko lamang ang pumili. Bakit kasi hindi matakasan ng kapalaran na yan? Nasa tamang edad ka na, no? Umirap siya sa akin. Ang hirap kasi sa inyong may mga kaya sa buhay. Nakikinig kayo sa mga kagustuhan ng mga magulang nyo. Wala kayong sariling desisyon kahit na nasa wastong edad na kayo. Malungkot ko siyang tinignan. Itatakwil nila ako at ayokong mangyari yun. Ang mami at daddy ko lang ang meron ako. Ayokong pati sila ay mawala pa sa akin.
Saad ko naman. Hay naku Maria, kawawa ka naman. Sa ganda mong yan, napakaraming opportunities na lalapit sa'yo. Kaya lang, hinahayaan mong maputol yun dahil ayaw mo mawala ang mga magulang mo. Mga magulang mo na siyang pumipigil naman ng kaligayahan mo. Magtrabaho na nga lang tayo. Bagot na aniya. Hindi na lang ako sumagot dahil alam kong nagdamdam din si Mia sa inasal ni Sir Arcel. Gumulo din ang aking isipan sa mga sinabing iyon ni Mia na kung sakaling labagin ko ang gusto nila, saan ako pupulutin? Ma'am, eto na po yung nirequest nyo nung last Friday. Ani Mildred, nailapag sa mesa ko ang mga papeles mula sa ISO. Isa yung certificate na pumasa sa mga requirements ang kumpanya ni Sir Kenji at kailangan ko yung ibigay kay Sir Arcel. Pero dahil nga gusto kong iwasan siya, ay si Mildred na din ang pinagdala ko noon kay Sir Arcel. Ginagawa mo ba yan para iwasan siya para sa akin? Kinikilig na ani Mia, tsaka ako pinisil sa aking braso. Hindi ako kumibo at basta na lamang umiti, pero maya-maya lang, nagring ang telepono sa aking mesa. Hello, this is Maria Manuel from admin office. Pumunta ka sa opisina. Ang malaking tinig ni Sir Arcel ang bumalot sa linya. Napatigil ako't napatingin kay Mia. Hindi dahil sa ayoko magtampo si Mia, kundi dahil iniisip ko kung ano ang kailangan niya at kailangan niya pa akong papuntahin dun. Pero pagkapatay ng linya ay pumasok si Mildred. Ma'am Manuel, gusto daw po kayong personal na makausap ni Sir Arcel. Tungkol saan daw? Usisa ako pero nagkibit balikat lang siya at mukhang wala talaga siyang ideya. Tinignan ko si Mia pero mukhang wala na talaga akong choice. Tumayo ako sa aking mesa matapos diretsyong naglakad papunta sa opisina ni Sir Arcel hanggang sa abutan ko siya na abala at mukhang seryoso talaga sa ginagawa niya. Kahit hindi mo sabihin, halatang iniiwasan mo ko. Sabihin mo, hindi mo ba nagustuhan ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Nakagat ko ang aking ibabang labi nang seryoso niyang itanong iyon sa akin. Para bang bigla akong nabulunan ng sarili kong laway at isa-isang nag-sink in sa akin ang mga nangyari ng gabing yun. Tungkol sa trabaho ang pinunta ko dito. Kung wala kang matinong sasabihin ay aalis na ako. Saad ko tsaka ko siya tinalikuran pero mabilis niyang nahawakan ang aking pulsuhan para pigilin sa paghakbang. I want you Maria. Huwag kang umalis nang basta ganito na lang. Aniya pero ang tinig niya hindi nababago sa pagiging bossy. Wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Ang gabing iyon ay kalimutan mo na dahil isa lamang iyong kalokohan. Isang pagkakamali na dapat nang kinakalimutan. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking pulsuhan tsaka ako umalis. Pero mukhang wala talagang balak na tumigil si Sir Arcel sa pangungulit sa akin dahil lunch break ay magkakasabay kami. Umorder siya ng pangmaramihang pagkain kasama kaming mga admin dun at syempre hindi mawawala si Mia na kinikilig dahil sa ginawang iyon ni Sir Arcel. Ito ang unang araw ko dito kaya marapat lang siguro na magpakain muna ako hindi ba? Nakangiting ani Sir Arcel tsaka tumingin sa akin na makahulugan kaya't iniwas ko na lamang ang aking paningin. Magsisimula na nga sana kami nang umagaw sa aming lahat ang muling pagbukas ng pinto ng cafeteria at pumasok si Ivan dala ang bouquet ng bulaklak. Nabigla ako dahil hindi ko naman inaasahan na pupunta siya. Romualdez? Napatayo si Sir Arcel nang salubungin si Ivan. Hindi nga ako nagkamali dahil magkakilala sila. It's a pleasure to see you here. Ano't naligaw ka sa tambayan ni Kenji? Ani Ivan, pero kung minsan lumilingalinga din sa akin. Sadya sigurong hindi niya lang matanggihan si Arcel. Madaming meetings ang kapatid ko na yun. Kung business lang ang pag-uusapan ay baka matalo na ako nun sa sipag. Kaya pansamantala, ako muna ang hahawak ng tambayan niya. Pabirong balik ni Arcel. Nga pala, may nililigawan ka ba dito? Ano at may bulaklak kang dala? Ani Arcel. Oh, I forgot. Nilapitan ako ni Ivan at iniabot sa akin ang bulaklak. Si Maria nga pala, fiancé ko. Ani Ivan nang akbayan ako. Nakatingin sa akin ang mga empleyado na naroon maliban kay Mia. Fiancé? Pag-uulit ni Arcel tsaka tumingin sa akin. Tumango si Ivan kaya lalong kumunot ang noo ni Arcel.
Para bang hindi kaaya-aya ang kanyang nadinig kay Ivan. Hindi naman siguro masama kung gumawi-gawi ako dito. Lalo at matalik kitang kaibigan. Alam kong workaholic kang tao. Hayaan mo at sisiguruhin kong hindi ako makakaabala sa inyo. Ani Ivan. Kung gano'n sumalo ka na din sa amin. Ani Arcel tsaka naupo. Halata ang sama ng kanyang muka nang hindi na umimik pa. Ayoko din namang maging sentro ng tuksuhan kaya't hiniling ko kay Ivan na wag niya na akong asikasuhin dahil kaya ko naman ang aking sarili. Diyos ko, ano pa bang hinahanap mo? Gwapo naman pala si Ivan ah. Ani Mia nang samahan niya ako sa restroom. Tinignan ko siya habang naguhugas ako ng aking kamay. Kung sa bagay, mahirap ngang turuan ng puso. Naiintindihan kita. Ani Mia tsaka nagkibit balikat. Paglabas namin ay napaatras ako nang makita si Ivan na matyagang nagaantay sa akin. Ivan, anong ginagawa mo dito? Mauna na ako, Maria. Ani Mia tsaka naglakad palayo. Hinintay namin hanggang sa mawala sa aming paningin si Mia bago ko harapin si Ivan. Anong ginagawa mo dito? I'm sorry, sana hindi na kita naabala sa trabaho mo. Hinawakan niya ang aking kamay. Mapapadalas ang pagbisita ko. Sana okay lang yun sa'yo. Pero kasi Ivan, nagtatrabaho ako. Baka isipin nila na nagtitake advantage ako dahil kaibigan mo si Sir Arcel. Maria? Napalinga kami ng sabay ni Ivan sa likuran kung saan naroon si Sir Arcel. Hindi nakaligtas sa kanya mga mata ang kamay ni Ivan na nakahawak sa akin. Bakit narito ka? Hindi ba't working hours na? Bro, nag-uusap lang kami sandali. Ani Ivan pero tumikhim lang si Arcel. Magkaibigan tayo Ivan. Pero hindi kabilang sa trabaho ang personal nating koneksyon. Pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Walang kaibigan, walang pamilya. Miss Manuel, bumalik ka na sa floor mo. Ani Arcel, kaya dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula kay Ivan. Naglakad ako at lumiko pero hindi pa ako tuluyang umalis. Gusto kong madinig ang kanilang pag-uusapan. It's just a minute. Gano'n na ba kahalaga yun? Gusto ko lang na makausap ang GF ko. Ani Ivan. Hindi mo ko naiintindihan Ivan. Mahalaga ang bawat minuto sa amin. Ani Arcel. Mahalaga? O baka naman pinagdadamot mo sa akin ang girlfriend ko. Matigas na Ani Ivan. Maging ako'y natigilan din. Hindi ko alam kung kailan niya pa nahalata. Akala mo ba hindi ko pansin na mga tingin mo sa kanya kanina habang kumakain tayo? Lalaki ako Arcel, kaya hindi mo kayang bilugin ang ulo ko't hindi mo ko kayang lokohin. Binabalaan kita. Dumistansya ka sa GF ko bago ko makalimutan na magkaibigan tayo. Sinilip ko si Ivan na naglalakad papunta sa gawi ko. At sa iyong palagay mapapaatras mo ko dahil sa mga pagbabanta mong yan? Alam mong gusto ko siyang ligawan noon pa man at hindi yun lingid sa kaalaman mo dahil naikwento ko yun sa'yo pero anong ginawa mo? Sinulot mo siya. Sinulot mo ang babaeng gusto ko. Sa palagay mo patas din ang ginawa mong yun? Nanggagalaiting Ani Arcel. Nanlaki ang mata ko pero nagmadali na akong umalis. Hoy, okay ka lang? Ani Mia sa akin nang mapalalim ang aking pag-iisip. 4:30 na ng hapon pero hindi pa din nawawala sa aking isipan ang mga sinabi ni Arcel. Alam ni Ivan na ako ang babaeng gusto ni Arcel pero nagawa niya pa rin akong gustuhin at hindi lang basta gustuhin dahil gusto niya rin akong pakasalan kaya't ano ang malalim niyang dahilan gayong magkaibigan sila. Magliligpit na ako, uuwi ako ng maaga. Ani Mia, kaya tumango ako. Tipid akong ngumiti dahil sa labis na pag-iisip ay halos wala akong natapos ng hapong iyon kaya naman ginusto ko na ring mag-overtime. Coffee? Anong tinig na bumalot sa opisina ang itaas ko ang aking paningin ay naroon si Arcel, dala ang kape na nasa baso. Wala nang tao roon kundi ako na lang kaya naman gano'n na lang kalakas ang loob ni Arcel na magdala sa akin ng kape. Di ka na sana nag-abala pa. Wika ako pero ibinaba niya pa rin ang kape sa mesa ko at isinandal niya ang katawan sa gilid ng aking mesa. Sabihin mo, wala pa ba sa isip mo ang lumagay sa tahimik? Bakit mo naman naitanong? Alam kong narinig mo ang lahat ng aking sinabi kanina. Napakurap ako. Nang gabing yun, ikaw ang dahilan ng lahat. Akala ko hindi na muling magmamahal ang puso ko.
Pero nang makita kita sa company ng kapatid ko, hindi na ako nagdalawang isip na ligawan ka. I planned everything at kasama ko si Ivan sa pagpaplano na iyon. Pero nagulat na lang ako dahil nalaman kong ikakasal na siya at sayo pa. Pahina ng pahinang aniya. Nakatingin lang ako sa kanya. Wala akong alam sa kanyang mga sinabi. Arcel, pakiusap. Huwag mo nang guluhin ang aking isipan. Makakaalis ka na. Saad ko pero itinukod niya ang kanyang braso sa mesa at inilapit ang mukha niya sa akin. Wala akong planong guluhin ka. Gusto ko lang bawiin kung ano ang sa akin. Pero hindi mo ko pagmamay-ari, Arcel. Sa ngayon, oo ang sagot. Pero alam kong dadating ang panahon na magiging akin ka rin. Desididong aniya, pero hindi ko siya pinansin. Sa halip ay tumayo ako't balak ko na sanang iwanan siya, pero mabilis niyang hinila ang aking braso pagkatayo ko. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Kaagad niyang inangkin ang aking mga labi, bagay na aking ikinagulat. 1, 2 o 3 hakbang ang aking nagawa hanggang sa maramdaman ko sa aking likod ang pader kung saan ako nakasandal at na-corner ako ni Arcel at doon mas malaya niyang naangkin ang aking labi. Please, bigyan mo ko ng chance. Alam kong pagiging desperado ang tingin mo sa akin, pero aaminin kong sa'yo lang ako nagkaganito. Para bang hindi ko kayang mawala ka. Masuyo ang kanyang tinig habang nakadikit ang kanyang noo sa akin. Hindi pa naman kayo kasal, di ba? May pag-asa pa ako. Please, Maria, hayaan mo ko. Hindi ko alam kung tama pa ba na makiusap siya. Gayong nakahalik nga siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na malayo kung magustuhan si Ivan. Hindi katulad sa lalaking narito sa harap ko na iilang araw ko pa lang na nakikilala. Napapatibok na niya ng husto ang aking puso. Tinulak ko si Arcel tsaka ako naglakad palabas kung saan naroon si Ivan at matyagang nag-aantay sa akin. Overtime? I'm waiting you for so long. Bagaman ganoon ang sinabi ni Ivan, nakangiti pa din siya. Oo, medyo madami kasing trabaho. Nag-aalalang wika ako. Sasakay na sana ako sa kotse nang pagbuksan ako ni Ivan. Kaya lang ay umugong na naman ang tinig ni Arcel mula sa aking likuran. Lumabas pa ako. Ihahatid na sana kita. May sundo ka na pala. Ani Arcel, napapakurap akong tumingin kay Arcel. Bigla ako nakaramdam ng pag-aalala. Talaga bang sinusubukan mo ang pasensya ko? Ani Ivan. Hinawakan niya ang pulsuhan ko tsaka niya ako tinago sa kanyang likuran. Calm down. Hindi pa ako kumikilos. Kaya wala kang dapat ikatakot. Hindi mo naman kasi ako katulad eh. Ani Arcel. Empleyado ng kapatid ko si Maria. Kaya marapat naman siguro na alalahanin ko ang kanyang kaligtasan. Nakangising ani Arcel. Wala kang dapat ipag-alala, Atienza. Dahil kayang-kaya ko ang girlfriend ko. Matigas na ani Ivan. Us, talaga? Bakas ang pambubuyo sa tinig ni Arcel. Ngumisi si Ivan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman na magtatagal ang GF ko dyan sa kumpanya ng kapatid mo na pinagmamalaki mo sa akin. Kayang-kaya ko siyang bigyan ng mas maayos na trabaho. Ani Ivan, dahilan para magbago ang reaksyon ni Arcel para bang hindi magandang ideya para sa kanya ang sinabing iyon ni Ivan. Giniya ako ni Ivan papasok sa kotse matapos ay hindi na siya nagsayang ng oras at pinaandar na iyon. Katahimikan ang namutawi sa aming dalawa. Nasa gitna na kami ng mahabang highway nang muling magsalita si Ivan. Seryoso ko, Maria. Aalis ka sa pesting kumpanyang yun. Ani Ivan habang nakatingin sa daan. Pero Ivan, nakapirma ako ng kontrata doon at hindi iyon ganun kadaling baliwalain. Sana naman maintindihan mo. Nagpapaunawang sambit ko pero napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng bintana ng kotse nang bigla iyong ipreno ni Ivan. Anong ibig mong sabihin? Bakas ang matinding iritasyon at magkahalong galit sa tinig na iyon ni Ivan na labis kong ikinatakot. Pangalan pa lang niya ang alam ko't hindi ko pa siya lubos na kilala kung paano siya magalit, kaya labis ko itong ikinatatakot. Wala akong ibang ibig sabihin, Ivan. Sinasabi ko lang sa iyo ang sitwasyon ko. Malaki na din ang naitulong sa akin ng company na yun. Ilang linggo lang naman ay aalis na din ang Arcel na yun eh. Babalik na si Sir Kenji. Kaya wala ka nang dapat na ikatakot. Tsaka alam ko din naman ang aking limitasyon.
Papahina ng papahinang sambit ko. Nadinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Ivan pero mukhang okay din naman na sa kanya ang mga sinabi ko kaya hindi na siya umimik pa. Nagdaan na mga linggo at mukhang talagang nagkainitan sila Arcel. Hindi na madalas dumalaw si Ivan sa company kaya naman kahit papaano nakakahinga na ako. Pinapatawag po kayo ni Sir sa opisina. Sige, susunod na ako. Tinapos ko ang huli kong tinitipa sa computer bago ako tumayo at pumunta sa opisina ni Sir Arcel. Hindi ko alam kung para saan na naman pero una kong napansin ang looks niya pagpasok ko. Mas gumwapo siya kaysa nung nakaraan. Isang linggo din kasi siyang hindi nagpakita sa akin at hindi ako pinatawag kaya siguro naninibago lang ako. Hindi ko na napapansin ang boyfriend mo. Nag-split na ba kayo? Ani Sir Arcel, tsaka tumingin sa akin. Napakurap ako. Hindi, sinabihan ko siyang mag-focus muna ako sa aking trabaho, kaya hindi na siya napapadalas dito. Ano ba ang kailangan niyo, sir? Formal na tanong ko. Nothing, I just miss you. Ngumiti siya ng matamis. Akala ko kasi magre-resign ka na, kaya sinanay ko na ang sarili ko na hindi ka makita. At isang bagay lang ang napagtanto ko. Tumayo siya at isinuksok niya sa kanyang bulsa ang kamay niya. Ang hirap pala. Napapailing na aniya. Arcel, please. Hindi ko na ituloy ang aking dapat na sasabihin nang bigla na naman niya akong nakawan ng halik. Napupobya na yata akong pumunta dito. Palagi na lang niya akong ninanakawan ng halik. Kung pakikiusapan mo ko na lubayan ka, ikaw ang tumigil. Maraming reject ang natanggap ko kaya hindi ko na kayang tanggapin pa ang sa iyo. Aniya habang nakangisi. Aalis ako. Hindi ako magpaparamdam o magpapakita. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero oras na hindi ka pa kasal, tandaan mo, ipagdadamot kita kahit hindi ka pa sakin. Aniya, tsaka umatras ng isang hakbang palayo sa akin. Sige na, nagpaalam lang ako ng personal sa iyo, kaya kita pinatawag. Aasa pa din ako na single kapag balik ko. Dagdag pa niya, tsaka hinaplos ang aking pisngi. Pag alis niya ay siya namang pagpasok ni Sir Kenji. Oh, nakapag-usap ba kayo ni Kuya? Ani Sir Kenji, nang abutan pa rin niya ako nakatayo. Opo sir, aalis na sana ako pero huminto ako sa paghakbang. May gumugulo ba sa iyong isipan? Ani Sir Kenji. Gusto ko pong malaman kung alam niyo po ba na... Oo, alam ko matagal na. Yun ang dahilan kaya kita binigyan ng bakasyon. Nagitla ako sa hindi inaasahang sinabi ni Kenji. Pero wag mo nang isipin na kinakampihan ko ang kapatid ko. Marami na siyang heartbreaks na pinagdaanan. Kaya akala ko kapag sinabi kong may iba ka ng gusto ay titigil na siya. Ganun kasi ang typical niyang ginagawa. Hindi ko siya pwedeng kampihan dahil matalik namin kaibigan si Ivan at kapatid na rin kong ituring. Salamat po sir. Saad ko, tsaka ako lumabas. Mula na mga araw na nawala si Arcel, medyo pumayapa ang aking isipan. Yun ang akala ko pero naging malaki siyang tanong sa aking puso. Na sino ba siya para guluhin ako? Ang pag-aakala ko na magugustuhan ko ng dahan-dahan si Ivan, naging isang kalukuhan dahil mas hinanap ko ang pangungulit ni Arcel. Malalim ang iniisip mo. Ano yon? Anong sa akin ni Ivan nang sunduin niya ako mula sa trabaho? Weekends ngayon kaya nag-overtime ako. Wala naman. Tipid akong ngumiti. Come on Maria. Wala kang dapat na itago sa akin. Sabihin mo kung ano yon. Pagpupumilit niya pero tinignan ko lang siya. Umaasa ka pa rin ba na mahuhulog ang loob ko sa'yo? Marahang tanong ko na nasisiguro kung magdudulot sa kanya ng kirot at pagdududa. Bakit? May ibang laman na ba ang puso mo? Balik niyang tanong sa akin. Wala Ivan. Saad ko pero alam kong hindi siya naniniwala. Nagkagayon pa man, nanahimik na lang siya hanggang sa maihatid niya ako sa bahay. Siyempre, labis na ikinatutuwa ni Daddy at Mommy ang bagay na ito dahil umaasa sila na magiging okay kami ni Ivan. Ikinatutuwa akong makita na magkasama kayo. Ani Daddy, si Ivan ang kausap. Tipid lamang akong ngumiti. Pasensya na Daddy, Mommy Ivan. Kaya lang pagod ako. Kaya kung maaari, mauna na akong pumanhik sa kwarto. Hindi naman kumibo si Mommy at Daddy.
Pero nakatingin sila kay Ivan ng tumango kaya't umakyat na ako pataas. Ayokong usisain ako ni Ivan kaharap ng aking magulang kaya mas pinili kong umakyat na lang sa aking kwarto. Kaagad kong inasikaso ang aking sarili. Wala na akong balak na bumaba pa. Hindi din naman kasi ako gutom. Ilalak ko na sana ang pinto dahil may awang iyon nang madinig ko ang seryosong tinig ni Ivan. Hindi ba parang nagmamadali ka naman, iho? Hindi ba at sa'yo na nga rin nagmula na gusto nyo pang magkakilanlan bago nyo itali ang isa't isa? Si Daddy iyon, tahimik akong sumilip para mas maintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nakita ko ang ngiti ni Ivan. Sa totoo lang ay ganun nga din sana ang gusto ko. Kaya lang ay naisip ko na masyado ko namang pinapatagal ang mga bagay-bagay. Gayong alam ko naman na hindi malabong magustuhan ako ng anak nyo. Kumpiyansadong saad ni Ivan na ikinakunot ng aking noo. Tito, tita, seryoso po ako at gusto ko maganap ang aming kasal ngayong linggong to. Wala na din naman kayong iintindihin dahil naisaayos ko na ang lahat. Wika pa ni Ivan. Nanlaki ang aking mata nang maintindihan ko kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sa amin ay wala namang problema, Ivan. Ngunit kung maaari ay ipaalam din natin ito kay Maria. Dahil hindi maganda kung mabibigla siya, hindi ba? Ani Mami, inaabangan ko talaga kung anong sasabihin ni Ivan. Ngunit nadismaya ako nang pumilig ang kanyang ulo. Gusto ko sana ang isekreto muna ito dahil mas gusto kong masorpresa siya. Sigurado din naman ako na magugustuhan niya rin ang sorpresa kong ito. Ani Ivan, napakurap ako. Ngayon ay malinaw ko nang naiintindihan. Kaya pala hindi madalas magparamdam si Ivan at palagi siyang busy dahil pinagpaplanuhan niya na ang aming kasal na kahit kailan hindi pa naman namin napag-uusapan. Dahil kahit nga nasasabing magkarelasyon kami, hindi pa rin kami komportable sa isa't isa. Lalo na siguro kung magkasama pa kami sa iisang bubong, bagay na kahit kailan hindi ko nakita na siya ang aking makakasama. Tahimik akong bumalik sa aking kwarto at nilak iyon. Nagnilay-nilay sa mga bagay-bagay. Para bang pumapasok sa aking isipan ang mga sinabi ni Arcel. Siguro nga ay kailangan ko nang gumawa ng paraan para ako mismo ang tumahak ng sarili kong daan. Lunes na nang magkita kaming muli ni Ivan. Nag-offer siya na ihatid ako muli papasok sa trabaho at pinayagan ko na din para makapag-usap kami. Kinuha niya ang aking kamay at hinaplos. Tinignan niya ang aking mga daliri at alam kong tinatansya niya ang sukat ng aking palasingsingan. Ivan, saad ko, tsaka ako binawi ang aking kamay. Ngumiti siya na para bang wala lang sa kanya ang aking ginawa. Excited na ako makasama ka, Maria. Alam kong hindi magtatagal magiging masaya din tayo. Mamahalin mo din ako. Ivan, hindi yun ganun kadali. Nagpapaintinding saad ko, dahilan para magbago ang kanyang ekspresyon. Talagang hindi magiging madali kung merong ibang nagmamay-ari sa puso mo. Inaakusahan mo ba ako? Kunot ang aking noo nang sabihin ko yun. Alam ko naman ang totoo pero hindi pa ganun iyon kalinaw. Hindi, Maria. Dahil iyon ang pinaparamdam mo sa akin. Aniya, kaya napakurap ako. Hinablot niya ang aking pulsuhan. Ito ang tandaan mo, Maria. Akin ka na. Bayad ka na kaya wala ka nang magagawa pa. Sa ganitong paraan mo gustong bumuo ng pamilya? Saad ko't binitiwan niya ang aking braso. Bumaba ako sa kotse, tsaka ako nagtuloy papasok sa company. Pakiramdam ko ay lalong lumayo ang aking loob kay Ivan. Lalo akong hindi komportable sa kanya. Nakasakay na ako noon sa elevator at umaandar na yun. Huminto iyon sa ikalawang palapag matapos ay bumukas at si Arcel kaagad ang aking nakita. Ngiti-ngiti ito habang nakatingin sa akin. Maya-maya lang ay ngumuso siya at pumasok sa loob ng elevator. Arcel, tawag ko sa kanya. Namiss kita. Aniya sa akin na ikinalakas ng tibok ng aking puso. Akin ka na lang please. Aniya, tsaka humakbang palapit sa akin. Hindi ko na malaman kung ano ang aking mararamdaman. Naroon ang kaba at takot sa kanyang maaaring gawin sa akin. Pero hindi ko maintindihan ang aking damdamin. Para bang wala siyang pagtutol, ano man ang gawin sa akin ni Arcel. Lumapit si Arcel sa akin hanggang sa ma-corner niya ako. Napapikit ako,
nang humaplos ang kanyang malalambot na kamay sa aking pisngi. Kasabay noon nang mabilis niyang angkinin ang aking mga labi. Para siyang uhaw na uhaw. Nagmamadali pero naroon ang pag-iingat sa bawat pagkagat sa akin. Habol hininga kaming pareho nang bumitaw siya sa aming halikan. Ikakasal ka na please. Sabihin mong itakas kita. Gagawin ko. Nababaliw na ako kakaisip kung paano ko pipigilan ang mga nangyayari. Arcel, hindi man matuloy ang kasal ko. Hindi pa din ikaw ang aking pipiliin. Wika ako na nagpatigil sa kanya. Wag na lang ako. No, hindi. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mo sa akin, bakit ka pumapayag na mahalikan kita? Alam kong may espesyal kang damdamin para sa akin at hindi mo ako kayang lokohin. Giit niya pero matalim ko lang siyang tinignan. Kung oo man ang sagot ko, hindi pa din kita pipiliin. Aniya sa akin, eksakto nang tumigil ang elevator at bumukas iyon kaya naiwan ko si Arcel pero hindi ko inasahan na susunod pala siya. Padarag niyang hinila ang aking braso sa abandonadong kwarto, isa sa mga storage room at hindi ko alam kung paano niyang nalaman ng lugar na yun. Hindi ka makuha sa santong pakiusapan. Dadaanin kita sa santong paspasan. Bubuntisin kita sa ayaw at sa gusto mo. Giit niya sa akin na ikinakaba ko. Ikinagulat ko ang kwartong bumungad sa akin. Buong akala ko storage room ito dahil sa pool pa lang nang ako ay makapagtrabaho dito. Yun na ang pagkakaalam ko. Pero malaki pala iyong kahibangan dahil isa itong hidden room. Naroon ang malaking kama, may sariling CR at may sofa. Parang pinagawa iyon para sa 2 tao na gustong magpahinga. May mga kagamitan na ginagamit lamang sa pag-eeksperimento ng 2 tao. Paano mong nalaman ng lugar na to? Takang tanong ko sa kanya pero makahulog ang ngisi lamang ang natanggap ko sa kanya. Hindi lang basta Arcel ang pangalan ko, Maria. Panganay ako sa mga Atienza at ako din ang unang owner ng building na ito kaya alam ko ang lahat ng meron dito. Aapila pa nga sana ako pero hindi niya na iyon pinayagan nang mabilis niyang hapitin ang aking bewang palapit sa kanya. Napasinghap ako dahil sa iilang pulgada na lang ang aming pagitan at anytime mahahalikan niya na ako. Arcel, hindi ito tama. May boyfriend ako, tikakasal na kami. Nagpapaunawang wika ako dito. Alam ko't hindi ako tanga. Pero damn Maria, he stole you from me. Akin ka dapat. At hindi na ako papayag pang maitali ka niya ulit. Ani Arcel, hindi niya binitiwan ng aking bewang. Sa halip ay mas sinigpitan niya pa ang pagkakapalupot ng kanya mga bisig doon. Hanggang ang isang kamay niya ay humaplos na naman sa mukha ko na nagparupok sa aking mga tuhod. Kasabay noon nang muli niya akong hagkan. Mainit ang bawat halik na ibinigay sa akin ni Arcel hanggang sa tuluyang manghina ang aking mga tuhod. Napaatras ako para humarap sana ng masasandalan hanggang sa tumama ang aking binti sa malambot na kama at tuluyan na ngang sabay kaming bumagsak doon. Wala akong ibang nagawa kundi kagatin ang aking ibabang labi dahil sa pagkakataong ito ay alam kong wala na ako magagawa kung hindi ibigay ang nais ni Arcel dahil yun din naman ang gusto ng aking katawan. Sin with me, Mr. Atienza. Wika ako sa ganoong paraan. Para bang mas binigyan ko ng access si Arcel na gawin na ang mga bagay na hindi namin nagawa ng gabing yun. Tulad ng ginawa niya sa yate, binaliw na naman niya ako sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko mapigil ang impit na pag-iingay ko habang patuloy niyang sinasamba ang bagay na iyon sa akin. Tiniis ko ang sakit, ang pagkakamaling ito ang malalim na dahilan kung bakit mas kailangan ko nang iwan si Ivan. Hindi na ako dalaga, kaya hindi ko na siya maaaring pakasalan. Hindi ko alam kung anong oras na. Nakahiga lang kami ni Arcel sa malambot na kama habang rektang nagdadampi ang aming mga balat. Kapwa wala kaming saplot dahil sa namagitan sa amin. Akmang tatayo na ako nang lalong humigpit ang yakap ni Arcel sa akin. Stay here. Pabulong ng garalgal na tinig nito. Hindi pa nga siya nakontento, talagang hinila pa ako para malingkis ng mas mahigpit kasabay noon nang ibaon niya ang kanyang muka sa leeg ko. Hinintay kong mahulog siyang muli sa antok at nang maramdaman ko ang pagluwag ng mahigpit niyang yakap sa akin
ay dahan-dahan akong tumayo hanggang sa isa-isa kong ibalik ang aking kasuotan at tuluyang lisanin si Arcel na mahimbing nang natutulog. Arcel POV. Nag-iisa na lamang ako nang magising ako pasado 2:00 na ng hapon. Hindi ako nataranta dahil alam kong nandyan lang naman siya sa labas. Napangiti ako nang muli kong alalahanin ang mga namagitan sa amin. Ang malalambot niyang labi, ang maamo niyang muka at nakakabaliw niyang katawan. Walang tapon kay Maria at talagang nahuli niya ang aking puso. Nag-shower ako sandali matapos ay nagpalit ng damit. Paglabas ko, dumiretso ako kaagad kay Kenji. "San ka galing? Kanina pa kita inaantay ah." Sita sa akin ng nakababata kong kapatid. "Teka, may nangyari ba? Bakit nakangisi ka?" "Nangyari?" Balik tanong ko at kunwari ay nag-iisip. "Sabihin na nga natin ganun." Pabirong saad ko, tsaka ako prenting na upo sa single sofang naroon. "Makangisi ka pa kaya kapag nalaman mo ang balita ko sa'yo?" Tatawa-tawang ani Kenji sa akin. "Sinabi ko na sa'yo, hindi mo pwedeng pakialamanan ng babaeng yun dahil may iba nang nagmamay-ari sa kanya." Ani Kenji, kaya't mabilis na nabura ang ngiti sa aking labi. Ibinaba ni Kenji sa harap ko ang papel. "Nag-resign na si Maria." Aniya, kaya't tinignan ko siya. Tinatansya kung nagsisinungaling ba siya o ano. "No, it can't be. Kung ayaw niya sa akin, bakit pumayag siya? Bakit siya pumayag na makuha ko ang pagkaberhen niya?" Tumayo ako't nagmamadaling lumabas. Bala kong pumunta sa bahay nila at magtanong. Gusto kong personal na malaman ang motibo ni Maria at kailangan niyang mag-resign. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik doon, pero namataan ko si Ivan palabas ng bahay at halatang nagmamadali siya. Inilayo ko ang kotse para hindi niya ako makita. Matapos ay hinintay kong makaalis siya bago ako bumalik at tuloy nang pumasok sa bakuran nila Maria. Malayo pa lang, nadidinig ko na ang pagkataranta ng mami ni Maria. "Mr. Atienza," anang mami niya sa akin. "Ano po't natataranta kayo? Hinahanap kasi namin si Maria. Wala daw siya sa opisina ng kapatid niyo. Kayo po ba ay may ideya kung nasaan siya?" "Wala siya dito?" "Hindi naman kaya dahil sa sapilitan niyong pagyaya sa kanya na pakasalan ng lalaking hindi niya naman napupusuan?" Tanong ko sa kanila. Hindi sila nakaimik sa aking sinabi, pero taas na upad din na tumikim ang daddy ni Maria. "Mr. Atienza, nais lamang namin na magtanong sa iyo kung alam mo kung nasaan ang aking anak. Ngunit hindi kabilang doon na pasukin mo ang desisyon naming mag-asawa na alam naming makakabuti para sa aming anak." Matigas na aniya sa akin na ikinangit-ngit ng aking bagang. "Ako ba'y pinaglololoko mo?" Bagot na wika ko. "Makakabuti para sa kanya o makakabuti para sa iyo? Para sa kapangyarihan at kayamanan na gusto mong matamasa gamit ang nag-iisang anak mo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil wala ka sa teritoryo mo, Atienza." Nanggagalaiting aniya kaya ngumisi ako dito. "Lahat ng natatapakan ko ay nagiging teritoryo ko. Kaya wag mo kong pagbabantaan, Mr. Manuel. Siguraduhin niyong mauunahan niyo ko sa paghahanap kay Maria. Dahil oras na ako ang mauna na makahanap sa kanya, hinding-hindi ko na siya ipapakita pa sa inyo." Wika ko, tsaka ako naglakad palabas. Sandali akong tumambay sa aking kotse at iniisip kung ano ba ang mga dapat kong gawin. Inabot iyon hanggang 5:00 ng hapon. Naisipan kong pumunta sa bar pero doon ko din pala makikita ang tinuturing kong karibal na si Ivan. Halata na wala din siyang ideya kung nasaan si Maria. Ilang hakbang na lang palapit sa kanya nang mapalinga siya sa akin at matalim niya akong tinignan. Hindi ako nagpaapekto. Sa halip ay lumapit ako hanggang sa tuluyan ako makaupo sa kanyang tabi. "Ang kapal din naman ng mukha mo para magpakita sa akin." Aniya, tsaka ibinaba ang baso na may lamang alak. "Hayaan mong makainom muna ako. Unfair naman kung kakausapin kita nang walang laman ng tiyan ko." Saad ko sa kanya. Maya-maya, lumapit ang waiter para tanungin ako kung ano ang aking order. Isang shot ng hard drink lang ang aking in-order. Ayokong kausapin si Ivan na wala ako sa wisyo dahil si Maria ang pag-uusapan namin. "Ninako ko siya sa iyo kaya ba ganun din ang ginawa mo sa akin?" Saad ni Ivan habang nakatingin sa maliliwanag na ilaw na nasa crowd na ngayon ay sinasayawan ng karamihan. "Maaaring mahal ko si Maria pero hindi ako traidor, Ivan.
Gusto kong kunin ang para sa akin ng alam mo ang lahat. Kaya kung iniisip mo na ako ang nagtago sa kanya, mali ka dahil maging ako hinahanap din siya. Saad ko habang nakatingin sa hawak kong baso na iniikot-ikot ko sa aking kamay. Arcel, marami ka pang pagkakataon tulad ng iba. Kumilala ka na lang, wag lang si Maria. Akin siya. Ani Ivan, kaya't matalim ko siyang tinignan. Hindi material na bagay si Maria na maaari mo angkinin. May sarili siyang pag-iisip. Pipiliin niya kung sino man ang gusto niya. Hindi ako tumatanggap ng pakiusap, Ivan. Wika ko pero natanaw ko ang kamao niya na nagpupuyos sa galit. Kaagad niyang dinakma ang collar ng aking damit. Mabuti na nga lang at natapos ko ng lagukin ng isang shot ng aking inumin. Huwag mo kong subukan, Arcel. Wala sa linya ko ang paghahamon, Ivan. Lahat ng gusto ko ay ginagawa ko. Ang tangi ko lang na maipapayo sa'yo. Kailangan mo ko maunahan sa paghahanap kay Maria. Dahil oras na ako ang mauna, hindi mo na siya makukuha sa akin kahit kailan. Wika ko, tsaka ko sapilitang inalis ang kanyang kamay na nakahawak sa damit ko. Iniwan ko siya doon na puno ng kawalan ng pag-asa. Siguro'y alam niya na una pa lang ay talo na siya. Hindi sa pagmamayabang, pero ramdam ko na mas matimbang ako sa puso ni Maria. Pero mukhang pinagbuti ng babae na iyon ang kanyang pagtatago. Hindi lang linggo at buwan, kundi taon. Mukhang malabo ka na makapag-asawa. Tinatawanan ako ni Kenji dahil hanggang ngayon umaasa pa din daw ako na magkikita kami ni Maria. I told you, brother, hanggat hindi kami nakakapag-usap ng maayos, hindi ako maghahanap. Nasa unit niya kasi ako dahil gusto niya raw ako makainuman. Umaasa ka pa din? Isipin mo. Natitiis niya ang mga magulang niya. Ikaw pa kaya? Baka nga lihim na silang nag-uusap ni Ivan eh. 1 taon na din kasi mula nang umalis si Ivan sa bansa at hindi ko na din alam kung nasaan siya. Hindi niya naman din inamin na sumusuko na siya kay Maria. Kung sakali na hindi ko pa din siya makita ngayong linggo, siguro sign na yun para tigilan ko na. Saad ko't tinapik ko ang balikat ni Kenji, tsaka ako ngumiti. Kung sakali na ayaw mo na, balak kong magbakasyon sa Siargao. Masyado tayong na-stress lately, kaya gusto kong mag-refresh. Pag-iisipan ko bro, salamat. Mauna na ako, may bola kong pupuntahan bukas. Alam mo naman na mga law, ayaw nila ng late. Nakangiti kong wika. Lumabas ako at sumakay sa aking sports car. Nakatulala at hindi malaman kung ano ang gagawin. Namimiss na kita. Nasabi ko't idinukdok ko ang aking ulo sa wheel ng kotse ko at hinayaan kong ayain ng antok hanggang sa magising ako ng 3:00 ng madaling araw. Doon ay nagdesisyon na akong umuwi sa unit ko at tuluyang magpahinga. Inubos ko ang aking oras sa pag-iisip nang magising ako kinabukasan. Kailangan ko na nga bang tumigil? Wika ko habang nakatingin sa kisame. Maya-maya ay nakarinig ako ng doorbell sa aking pinto. Tamad akong tumayo. Suot ang puting t-shirt at boxer short matapos ay binuksan ko yun. Delivery po for Mr. Arcel Atienza. Suit po from Tiffany. Yung pina-customize nyo po. Anang lalaki kaya tinanggap ko yun. Salamat. Wika ko tsaka ako pumasok. Ibinaba ko iyon sa sofa tsaka ako nagtimpla ng kape. Habang iniikot ko ang kutsara sa baso ay siya ring pag-ikot ni Maria sa aking isipan. Bagaman 2 taon na ang nakakalipas, umaasa pa rin ako makikita ko si Maria. Matapos kong magkape, isa-isa ko nang ginayak ang aking mga gagamitin. Ilang oras bago mag-start ang ball night, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Terence, ang aking assistant. Nakaredy na ako, pumunta ka na lang sa unit ko. Saad ko sa linya, tsaka iyon pinatay. Sinilip ko ang aking sarili sa malaking salamin at sinigurong presentable ako. Hindi ko din kasi alam kung sino-sino ba ang mga bisita sa ball na yun. Maya-maya, bumusina na si Terence kaya naglakad na ako palabas. Nakangiti siya nang pagbuksan ako ng pinto. Nasa kahabaan na kami ng highway nang magsalita siya. Marami pong hindi kilalang guest ang a-attend sa ball na yun. Sana po'y mag-enjoy kayo kung sakali na kailangan nyo ng mas maagang sundo. Huwag niyong kalimutan na tawagan ako. Maghihintay po ako sa labas. Ani at hindi naman ako kumibo. Wala man lang ba akong kilala dun? Hindi ba ako ma-out of place? I'm sure na magiging busy si Mr. Lau, kaya hindi niya rin ako gaanong mahaharap. Hindi ko po alam.
Ang alam ko lang, may espesyal siyang panauhin na mula sa France. Sa pagkakaalam ko, Manuel ang last name niya. Ani Terence na ikinatigil ko. Manuel? Tanong ko't tumango siya. Hindi din po mawawala si Sir Ivan dahil imbitado din siya sa ball. Dagdag pa ni Terence. Si Maria kaya ang Manuel na yun? Pabulong na tanong ko sa aking sarili. Hindi kasi aware si Terence tungkol kay Maria, maging sa misunderstanding namin ni Ivan. Pagdating namin sa venue, mangilan-ngilan pa lang ang mga taong naroon. Abala ang mga waitress at ibang staff sa paghahanda, kaya naman walang nakapansin sa akin. Hawak ko ang wine na nasa baso habang nakasandal ang aking katawan sa gilid ng pader at nakatuon ang aking buong atensyon sa entrada ng lugar. Busy pa daw si Mr. Lau kaya hindi pa ako maharap, bagay na mas pabor pa nga sa akin para hindi maantala ang aking pagmamasid. Wala akong pakailam sa mga dumarating. Ang iba'y ngumingiti pero hindi ko sila pinagtutuunan ng pansin. Hindi ko inaalis ang aking paningin sa pinto hanggang isang pulang kotse ang umagaw sa aking atensyon at isang babae ang lumabas doon. Babae na matagal ko nang hinahanap. Akala ko ay siya lang ang bababa sa kotse pero napakurap ako nang may isa pang babae na bumaba, dala ang baby sa kanyang mga bisig. Parang piniga ang puso ko nang sumagi sa isipan ko na baka nga may asawa na si Maria at totoo ang sinabi sa akin ni Kenji na may sarili na nga itong pamilya at ako lang ang nag-aantay sa wala. Hinagkan ni Maria ang sanggol bago siya pumasok sa loob. Mabilis kong ikinubli ang aking sarili para magtago sa malikot niyang mata na nagmamasid sa paligid. Malaki na ang pinagkaiba ni Maria sa dati. Mas gumanda siya't karamihan. Kilala siya sa mga negosyanteng nagkalat. Nagmasid pa ako ng ilang minuto hanggang sa i-anunsyo na magsisimula na daw ang ball. Bumaba ako nang magdatingan na ang lahat pero dumiretso ako sa labas, sa kotse na binabaan ni Maria. Kumatok ako sa bintana noon na kaagad namang bumukas. Ano pong kailangan nyo? Anang babae na siyang may karga sa bata. Open the door. Mukhang wala siyang balak na pagbuksan ako. Maging ang driver na kasama niya nakatingin lamang sa akin kaya't mula sa aking tagiliran inilabas ko ang aking baril. Hindi ako umaalis ng bahay na hindi nagdadala nito. Pag hindi mo binuksan, mapipilitan akong gamitin ito sa inyo. Wikakot sa takot niya, mabilis na binuksan ng babae ang kotse. Kabadong nakatingin sa akin ang driver na naroon, kaya nginisihan ko lang siya. Chill ka lang dyan. Sinilip ko ang batang karga ng babae na ngayon, mahimbing na natutulog. Kaninong anak ang batang yan? Paunang tanong ko. Nagkatinginan yung seater tsaka yung driver bago sumagot sa akin. Anak po ni Ma'am Maria. Bakas ang takot sa mukha niya. Napalunok ako. Kung sino man ang napangasawa ni Maria, masasabi kong magandang lalaki siya dahil napakaganda o gwapo ng batang nasa harap ko. Malalantik ang kanyang pilikmata. Matangos ang ilong at mapupula ang labi, kapares ng mistisang balat nito. Sino ang ama? Anong pangalan ng ama ng batang yan? Sir, mahigpit pong ipinagbabawal ni Ma'am Maria na sabihin kung sino ang ama ng batang ito. Anang babae, kaya itinutok ko sa kanya ang uso ng aking baril. Magre-react pa nga sana yung driver, ngunit mabilis ko siyang sinamaan ng tingin. Sige, subukan mong pumalag at pasasabugin ko ang bungo nito. Kapwa binalot sila ng kaba at takot. Napapikit yung babae habang nagbutil-butil naman ang pawis ng driver. Hindi ka magsasalita? Nagbabantang tanong ko sa babae. Hindi ko po alam kung sino po siya pero Arcel po. Arcel Atienza ang full name ng ama ng batang ito. Yun po ang nadidinig ko kay Ma'am Maria. Nang mga sandaling yun, natigilan ako't para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam at biglang nanginig ang aking mga kamay. Nabitiwan ko na wala sa oras ang baril kong hawak. Ang tuhod ko biglang nanginig at parang tinakasan ako ng lakas. Kawalan ng pag-asa ang bumalatay sa mukha ko. Totoo ba ang mga sinabi mo? Yun na ang huling tanong ko at tumango naman siya. Kaya't wala na akong nagawa kundi bumaba sa kotse para personal kong makausap si Maria. Pagpasok ko ay kaagad kong hinanap si Maria.
Busy siya sa pakikipag-usap sa karamihan, kaya naman naghintay ako ng pagkakataon na lisanin siya ng mga taong kausap niya. Nanggilid ako sa kanyang likod para naman madinig ko kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Oh, hindi ba at si Mr. Atienza yun? Kaagad ako napatalikod nang i-mention ako ng isa sa mga kaharap ni Maria. Mukhang tulad ko'y nagulat din si Maria at hindi inaasahan na ako ay nandito. Mr. Atienza! Kuha pa ng atensyon ko ng lalaking iyon kahit wala akong ibang nagawa kundi ang lumingon dahil ayoko din na kumalat ang balita na ako'y isnabero. Naglakad ako palapit sa kanila habang kunwaring kalmado. Nakasuksok ang aking kamay sa aking bulsa at nagkukunwari na hindi alam na nandoon si Maria. Hi, wika ko't sinadya kong pumesto sa likod ni Maria. I'm so glad to see you here, Mr. Hontiveros. Inalok ko ang aking kamay at siniguro kong nasasagi ang aking balat sa braso ni Maria. Please excuse me. Kaagad na ani Maria bago pa kami magkaharap. Hinayaan ko na makaalis si Maria. Isang way na din kasi iyon para solo ko siya pagkatapos ko makausap ang mga ito. Tulad ng aking plano, kakamustahin lang nila ang aking negosyo, kung ano ang aking lagay pati na ang aking love life na binigyan ko naman ng mga safe na sagot. Gusto kong mas mabilis matapos ang aming kwentuhan at wag na silang bigyan ng mga komplikadong tanong. Mabilis kong hinagilap si Maria. May kausap siyang isang babae at mabilis ding natapos ang kanilang usapan at akmang lalabas na si Maria kasabay noon nang mamataan ko si Ivan na papasok. This time ay magiging madamot ako. Hindi ako papayag na basta na lang na naman may mawawala sa akin. Wika ko tsaka ako naglakad ng mabilis hanggang ang mga hakbang ko ay naging patakbo. Mabilis kong hinuli ang pulsuhan ni Maria at hinila siya sa kung saan. Maria POV. Malayo na ako kay Arcel pero malinaw ko pa ding naaamoy ang kanyang pabango. Hanggang ngayon ay umahabol sa akin. Napasinghap ako ng may mahigpit na kamay na humila sa aking pulsuhan. Masyadong mabilis ang pangyayari pero mabilis din naming narating ang madilim na bahagi ng venue kung saan walang tao at siguradong walang makakaistorbo sa amin. Kahit hindi magpakilala si Arcel, alam kong siya yan. Bitiwan mo nga ako, saad ko sa kanya. At gaya nga ng hinala ko, si Arcel nga ang narito, ang lalaking araw-araw. Pinangungulilaan ko pero hindi ko pwedeng piliin dahil ayoko maging unfair para kay Ivan. Ano pa bang kailangan mo? Giit na saad ko. Napatingala siya at nasalo ang mukha niya. Para bang ipinagpapasalamat niya na muling nag-cross ang mga landas namin. My God, Maria. Kay tagal kong hinintay na makita ka. Alam mo ba kung gaano ko katagal na naghanap sa'yo? San ka ba nagpupunta? Pagkasabi niya noon, niyakap niya ako ng mahigpit. Kaagad na nag-init ang aking mata at ibig nang malaglag ang aking luha. Pero pinigil ko dahil hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na emosyonal ako. Tinulak ko siya palayo sa akin. Pwede bang iayos mo ang sarili mo? Marami nang nagbago, Arcel. It's not like what we before. May hangganan na ang lahat at hindi mo na ako pwedeng basta nalang yakapin dahil hindi na ako ang Maria na kilala mo noon. Sambit ko sa kanya. Umaasa ko na magagalit siya sa akin o di kaya naman magtatanong siya kung ano ang aking sinasabi pero kabaliktaran ng aking nakuha dahil ngumiti siya ng matamis sa akin. Ako ba'y pinaglololoko mo, babae? Wika niya habang nakalabas ang kanyang mapuputing ngipin. Oo nga naman, tama ka. Hindi na nga ikaw yung Maria na dati dahil hindi lang yakap ang pwede kong gawin sa'yo ngayon. Nagyayabang na aniya na ikinataka ko naman. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't kaya ka nagpakalayo-layo'y para palakihin ang anak ko sa'yo? Nakangiting aniya. Napasinghap ako't hindi malaman kung ano ang aking isasagot. Napapaisip ako kung paano niyang nalaman na may anak kaming dalawa. Is that true? Kapwa napalingon kami sa pagsulpot ni Ivan. Napakurap ako nang maglakad siya palapit sa amin. Itinago ako ni Arcel sa likod niya. Kaya ba hindi ka nakapagpakasal sa akin dahil buntis ka nung panahon na yun? Naging emosyonal ang tinig ni Ivan at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ivan, kinakabahang tawag ko sa kanya. Alam kong walang kapatawaran ng pagkakamali ko na ito
dahil si Arcel ang aking kasama, pero hindi ko pinagsisisihan iyon dahil nabuo si Alas. Sagutin mo na lang ako. Tumingin si Ivan kay Arcel. Kaya ba hindi mo ko magawang magustuhan? Kaya ba mas pinili mong magpakalayo-layo at huwag magparamdam sa akin dahil naibigay mo na ang iyong sarili sa lalaking ito? Ani Ivan habang nakatingin kay Arcel. Wala kang karapatang magtanong. Umalis ka na. Ani Arcel kay Ivan. Bakit wala? Dahil inagaw ko siya? Malakas na sigaw ni Ivan. Oo, wala kang karapatan na mag-demand dahil kinuha mo lang siya sa akin noon. Kaya kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan. Dahil unang-una, hindi mo sasapitin yan kung hindi ka nakailam sa amin noon. Ani Arcel, hinawakan niya ang pulsuhan ko at iginiya ko pa alis doon. Dinaanan namin si Ivan at inakala na wala na siyang pakailam matapos sambitin ni Arcel ang mga katagang yun. Pero hinuli ni Ivan ang kamay ko. Hindi mo na ako iiwan ulit. Nakatulala na aniya habang hawak ang aking pulsuhan. Huminto si Arcel at mukhang wala din siyang balak na bitiwan ng kamay ko. Alis, ani Arcel. Sabi ko alisin mo ang kamay mo sa ina ng anak ko. Ani Arcel, tsaka niya sapilitang inalis ang kamay ni Ivan pero napaatras siya nang bigla siyang suntukin ni Ivan. Traidor ka, Atienza. Nang gagalaiting ani Ivan, tumingin siya sa akin. I'll accept it. Tatanggapin ko kahit ano pa yan. Mahal kita, Maria. Ani Ivan nang hawakan ng aking balikat. Pero mabilis niya din akong nabitawan nang hawakan ni Arcel ang balikat niya at malakas siyang sinuntok. Sa ating dalawa, ikaw ang ahas. Hindi na ako papayag na kuhanin mo sa akin si Maria. Bayad ko ng lahat ng binigay mong pera sa mami at daddy niya. Kaya wala ka nang dapat na habulin. Nagulat ako't nasaluko ang aking bibig habang si Ivan nakatingin lang kay Arcel at mukhang hindi din makapaniwala. Sa lahat ng bagay, alam mong angat ako. Kaya kahit traidorin mo ko, hindi mo ko kayang talunin. Kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan. Saad ni Arcel, tsaka ako muling hinila. Pero tulad kanina, pinigil na naman ako ni Ivan. Ivan, mali ka. Dahil hindi lahat ng bagay ay maaaring matutuhan. Patawarin mo ko pero hindi ko kaya. Saad ko tsaka ako binitiwan ng kamay niya. May halo mang guilty ang aking nararamdaman. Hinayaan ko na lamang natangayin ako ni Arcel palabas ng bowl. Huminto kami sa labas. Alam mo ba ngayon ang huling araw na binigay ko sa sarili ko? Kung sakaling hindi kita nakita ngayong gabi, tuluyan na kitang isusuko sa kapalaran. Nakatalikod siya sa akin habang nakatuon ang kanyang mata sa kalangitan. Arcel, sabi mo, hindi kayang pag-aralan ng lahat. Kung ganun, bakit ka pa sumama sa akin? Gayong hindi mo din naman ako gusto. Aniya tsaka humarap sa akin. Napakurap ako nang makita kong basa ng luha ang kanyang pisngi. Ngumiti siya. Masaya ako na malamang nagbunga ang pagmamahal ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko kalilimutan ang aking obligasyon. Saad niya, tsaka naglakad para ako'y iwan. Arcel, tawag ko sa kanya pero hindi siya tumigil sa paghakbang, kaya't nagtatakbo ako at niyakap ang kanyang likod. Arcel, mahal kita. Wika ko na kanyang ikinatigil. Tumutulo ang aking luha habang nasa ganoon kaming posisyon. Sorry kung hindi ko sinabi kaagad. Hindi kita maaaring piliin dahil sa utang na loob ng magulang ko kina Ivan at siya din ang aking fiancé noon. Hinawakan ni Arcel ang aking braso at inalis iyon sa pagkakayakap sa kanyang tiyan. Natigilan ako't nag-alala na baka hindi niya tanggapin ang aking mga sinabi. Hinawakan niya ang aking kamay nang humarap siya sa akin. Anong sabi mo? Aniya sa akin. Mahal kita, Arcel. Pag-uulit ko kaya lang pinangunahan ako ng hiya dahil kaharap ko na siya nang sambitin ko yun. Hinawakan niya ang aking pisngi at pinakatitigan ng aking muka kasabay ng pagsilay ng emosyonal niyang ngiti. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Aniya, kaya tumango ako. Naramdaman ko ang magaan niyang halik sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa kotse kung saan naroon si Marina, ang sitter ng anak naming si Alas. I want to hug our baby. Aniya,
Kaya ngumiti ako at tumango. Kaagad naman akong pinagbuksan ni Marina. Kinuha ko ang anak namin ni Arcel. Hindi siya makapaniwala nang ibigay ko iyon sa kanya. Alas ang pangalan niya. Tinignan niya ako bago niya tuluyang kargahin ang anak niya. Emosyonal siyang ngumiti. Gusto ko kayong makasama. Umuwi tayo sa unit please. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi mo kailangan mag-please. Saad ko sa kanya. Excited siyang tumungo sa kotse niya kung saan naroon ang isang lalaki. Si Terence, ang aking assistant. Ani at ngumiti lang ako habang nakatingin sa akin ng mariin ang kanyang assistant. Sir, ano niyo po si Miss Manuel? Nagtatakang Aniya. Magiging ma'am mo soon, nanay ng anak ko. Proud na ani Arcel na ikinangiwi ni Terence na para bang hindi siya naniniwala. May iuutos ako sa'yo. Pagkatapos noon ay umuwi ka na. Ako na ang bahalang mag-drive sa sarili ko. Wika ni Arcel. Kakamot-kamot naman na umalis si Terence. Dahil si Arcel ang driver, ako na ang bumuhat kay Alas. Kaya lang ay hindi niya binitiwan ang aking kamay habang nasa loob kami ng kotse hanggang sa marating namin ang kanyang unit. Pagdating namin sa unit niya, meron ng mga gamit na pang baby. Nagtataka akong tumingin kay Arcel pero ngumiti lamang siya sa akin. Paano ka nakakuha ng mga ito ng ganito kabilis? Tanong ko't maging ang crib kasi na para kay Alas. Naroon na, gayong ngayon niya lamang nakita si Alas. Baka nakakalimutan mong atsensa ako Maria. Wala akong hindi kayang gawin. Hinila niya ang isang kamay ko para tuluyan na kaming makapasok. Tulog na si Alas kaya naibaba ko na siya sa crib. Nagpaalam naman si Arcel na magsha-shower siya matapos ay baka sa sala na lamang matulog. Pumayag naman ako. Kahit may anak na kami, naiilang pa din ako't lalo't hindi naman kami nagkaroon ng pagkakataon na makapagsama ng maayos. Nang magkasama kami ay biglaan pa. Yun yung panahon na nabuo si Alas. Paglabas niya Arcel, ako naman ang nag-shower. Hihintayin kong makalabas ka bago ako bumaba. Aniya, kaya tumango naman ako. At dahil pasado alauna na ng madaling araw, mabilis ko lang na tinapos ang aking pagsha-shower at paglabas ko nga, wala na doon si Arcel. Nakaroba ako nang lumabas. Tulog pa rin si Alas kaya tinuyo ko na ang aking balat bago nagsuot ng damit pantulog. Mabuti na nga lang at hindi ako pinahirapan ng aking sarili at mabilis akong inaya ng antok. Palalim na noon ang aking pagtulog nang maramdaman ko ang paggapang ng kung ano sa aking tiyan. Lumingon ako ng bahagya hanggang sa mamataan ko si Arcel na nasa likod ko. Wala akong balak gawin. Gusto ko lang na makasama ka ngayong gabi. Masuyong Aniya. Ngumiti ako't hinaplos ang kanyang kamay na nakayakap sa akin. Namiss kita ng sobra. Alam mo ba kahit minsan, hindi ako nawalan ng pag-asang makikita kita ulit. Kaya lang hindi mo maiaalis sa akin na kung minsan panghinaan ako ng loob. Maria, wag mo na ako ulit iiwan ha. Oo Arcel, hindi na ako muling aalis pa sa tabi mo. Wika ko, tsaka ako isiniksik ang aking sarili kay Arcel. Nang gabing yun, nakatulog ako ng mahimbing katabi si Arcel. Kinaumagahan paggising ko, wala si Arcel sa aking tabi. Bumangon ako para lapitan si Alas, na hanggang ngayon ay mahimbing pa ring natutulog. Mukhang nagustuhan niya dito sa unit ng kanyang daddy. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, kaagad kong naamoy ang niluluto ni Arcel. Pababa na nga sana ako pero namataan ko siya na paakyat sa hagdan. Siguro ay para sunduin niya ako. Nakatulog ba ang mahal ko? Malambing na Aniya, tsaka hinawakan ng kamay ko. I made breakfast for you, shall we? Aniya sa akin kaya naman tumango ako. Hindi mo ba naiisip na magpakita sa mami at daddy mo? I'm sure namimiss ka nila. To be honest, Arcel, ayoko na sanang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa kanila. Lalo na't sila ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang aking buhay. Malungkot kong wika. Pero hindi ko pinagsisisihan na dumating si Alas sa akin. Ang sinasabi ko lang, mas marami pa sana ako nagawa kung hindi nila minadali ang aking pag-aasawa. Sarili lang nila ang iniisip nila. Hinawakan ni Arcel ang aking kamay para pagaanin ang loob ko. Naniniwala akong lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay nakaplano at hindi mangyayari ang lahat ng ito nang walang dahilan. At si Alas ang dahilan ng lahat ng iyon, Arcel. Saad ko sa kanya.
Matapos kumain, inaya ako ni Arcel na tumungo kami sa bahay upang kahit papaano makapag-usap kami nila mami. Diyos ko anak! Mangiyak-ngiyak na ani mami nang pumasok kami ni Arcel sa sala. Siya ang may karga kay Alas. Ano bang ginawa mo? San ka galing? Nag-aalalang aniya habang hinahaplos ang aking mga braso. Alam mo bang nag-alala kami ng husto ng daddy mo sa iyo? Ani mami. Sinabi ko ang lahat ng saloobin ko kay mami, pati na ang mga nangyari sa akin na labis na ikinaiyak ni mami. Paulit-ulit siyang humingi ng sorry sa akin. Hindi ko alam na may ganyan kang saloobin sa amin ng daddy mo. Ipagpatawad mo ang aming pagiging makasarili anak. Okay lang po, okay lang ma'am. Umiiyak na wika ko habang kami ay magkayakap. Binitiwan ako ni mami at bumaling kay Arcel habang hawak ang anak namin. Ito na ang apo ko, hindi ba? Ani mami, tsaka kinarga si Alas. Diyos ko, napakagwapo mo apo. Nakangiting ani mami, kasabay noon nang pumasok si daddy. Maria? Ani daddy, nagtatakbo ako para yakapin si daddy habang umiiyak. Diyos ko, salamat at bumalik ang anak ko. Ani daddy, hinalikan niya pa ang noo ko habang umaagos ang kanyang luha. Mahal ko, tignan mo ang apo natin. Ani mami kay daddy, may pagtataka kay daddy pero nilapitan niya pa rin si Alas. Matagal nilang kinulit si Alas hanggang sa ito ay nakatulog. Kaya mas nakausap pa namin sila daddy. Tignan mo, padiska-diskarte ka pa sa akin ng tita Malia mo. Ikaw nga palang naka-score sa anak ko. Si Tani daddy kay Arcel. Mahal ko, wag mo nang pagalitan si Arcel. Tignan mo ang wagas niyang pagmamahal sa anak natin. Ani mami. Oo nga, sa sobrang wagas nagkaroon na sila kaagad ng supling. Umiiling na ani daddy. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman tatakasan ng anak nyo. Sa totoo niyan, gusto ko na siyang pakasalan. Nagmamalaking wika ni Arcel. Kung ganun ay kailan naman kaya yan? Ani daddy, kaya makahulugan ko siyang tinignan. Dad, nagbabantang saad ko kaya ngumiti siya. Alam ko, nais ko lamang biruin ka. Alam kong hindi isang biro ang pagpapakasal, kaya naman nais kong bigyan kayo ng mahabang panahon para magkakilanlan. Ngunit wag naman sanang humantong na magkahiwalay kayo dahil hindi ko nais lumaki ang apo ko sa sirang pamilya. Ani daddy, kaya tumangulang kami ni Arcel. Nagpaalam sa akin ng maayos si Ivan at sinabi niyang ikinatutuwa niyang malaman na si Arcel ang makakatuluyan mo. Ani daddy, salamat po kung ganun. Ngunit binawi ko lamang sa kanya ang para sa akin. Ani Arcel, tsaka hinawakan ng aking kamay. Pinapangako kong mamahalin kita hanggang sa huli ng aking buhay, Maria. Ni hindi man lang siya nahiya sa aking mga magulang. Kung sa bagay, bakit pa nga naman gayong sila na din naman ang magiging magulang ni Arcel pag siya ang naging asawa ko. Inakyat ko si Alas sa kwarto. Maya-maya, pumasok na din si Arcel, dala ang juice at sandwich. Inabutan ako ni Arcel na nakadungaw sa bintana. Malalim ang iniisip mo. Aniya sa akin nang yakapin ako mula sa aking likod. Hindi, iniisip ko lamang kung ayos lang ba sa iyo na hindi mo na tayo magpakasal dahil gusto ko masiguro natin na mahal natin ang isa't isa. Ayos lang. Hindi ko magiging basihan ng kasal para mahalin ka, Maria. Ani Arcel, tsaka niya isiniksik ang kanyang muka sa aking leeg. Si Arcel ang isang patunay na totoo ang wagas na pag-ibig. Bagaman marami kaming pinagdaanan, ay heto siya at patuloy na nagmamahal sa akin. Maging ako'y madami ding natutunan sa paglayo ko nun. I love you, Arcel. Salamat sa matyaga mong paghihintay sa akin. Wika ko pero hindi na sumagot si Arcel. Sa halip, mas sinigpitan niya lang ang yakap niya sa akin.